Grabe guys, nagkakaubusan po kayo ng stock ang smartphone na to dahil sa napakalaking discount nga po na makukuha natin. Dati po siya nasa kulang 25,000 na SRP, pero ngayon po, nagse-sale po siya ng around 10,000 lang. Ito lang naman guys si Samsung Galaxy A37 5G. Grabe, nasa less than 25,000 po yung SRP nito nung mga nakaraang buwan lang. Pero ngayon po, grabe po yung discount na makukuha natin. Sobrang ganda po ng smartphone na to para po sa may ganyang presyo ngayon. Actually, halos lahat po ng smartphone sa around 10,000, tatalo din po ng Samsung Galaxy A37 ngayon. Bukod nga po sa magandang software niya, napakatagal na Android update na aabot nga po hanggang 6 years. Tapos malakas sa processor din, napakagandang display, at camera din po guys na merong 4K video. Wala po tayo makukuha ganyang klase ng combination ng specs sa ibang smartphone brands guys sa kulang 15,000 na presyo. Kay Samsung lang po natin makukuha yan ngayon. Ito yung klase ng smartphone guys na sigurado po ang quality na aabot po ng 5 years mahigit kung iingatan nga po natin. Hindi po tulad ng ibang smartphone na isang taon pa lang ang dami na pong issue na lumalabas. Dahil hindi nga po sila nakakatanggap ng marami nga pong software updates. Unlike po kay Samsung na lagi po merong updates. Pero syempre guys, para nga po sa may around 10,000 na presyo, hindi po perfect yung smartphone na to. Unahin ko na po guys yung mga downside kung bakit po mura yung presyo ng smartphone na to ngayon. Isang pwedeng maging downside nga po ng smartphone na to na pwedeng katanggap-tanggap lang po sa iba dahil para sa akin is hindi naman po siya big deal. Guys, ang build quality po niya is meron lang po siyang plastic frame. Compare nga po sa ibang smartphone na meron na po metal frame. Pero ang kagandahan naman po ng smartphone na to, unlike po sa ibang smartphone na pagka po naka-plastic frame lang, iasahan niyo po pati po yung likod ng smartphone is naka-plastic din po. Pero ito pong si Samsung, naka-plastic frame po siya, pero itong back panel po natin is meron po siyang glass back. Kaya napaka-premium pa rin po guys ang smartphone na to kahit po naka-plastic lang po siya guys. Pangalawang dahilan po kung bakit po mura yung smartphone na to sa may around 10k nga po na presyo is naka 128 lang po yung ating storage. Tapos wala nga po siyang charger na kasama sa box. Pero given na po yan guys sa lahat nga po ng Samsung na smartphone. Pero guys, meron naman po tayong option nga po sa malaking storage na 256GB. Dahil yung 128 nga po guys, nasa 10k po siya noong nakaraang sale. Pero yung 256GB, makukuha lang po natin siya ng around 12,000 lang. Kaya kung sakaling balak niyo pong bumili ng smartphone na to, mas okay po guys na yung mataas sa storage siya po yung kunin natin. Dahil sigurado po magtatagal sa inyo yung ganitong klase ng smartphone. Dahil nga po talagang quality siya at matagal po yung software update na makukuha natin. Kaya mas okay po guys na hindi po agad tayo mabitin sa storage po ng smartphone natin. Pero kung sakaling gusto nyo nga po ng metal frame, magrekta na po kayo sa may A57 5G. Mas premium po siya at nag-sale din po yun guys ng around 15,000 lang. Actually less than 15,000 pa nga po. Isa pang medyo mababa nga po sa may smartphone na to is meron lang po siyang 5,000 mAh siya battery. Pero mamaya guys, papakita ko po sa inyo yung gaming test natin. Para makita po natin guys kung gaano po siyang kalakas kumain ng battery. Dahil malaking part pa rin po guys ang software natin sa magiging performance nga po ng battery natin guys. Yan lang naman guys yung ilang downside nga po ng smartphone na to. Pero overall po, okay po yung overall ng specs na makukuha natin. Actually guys, tatalunin pa nga po ng A37 5G karamihan po sa mga smartphone ngayon sa kulang 15,000 po na mga presyo. Sa display pa lang po guys, sobrang ganda na po niya na meron pong Super AMOLED 120Hz sa refresh rate with Gorilla Glass Victus Plus nga po ng protection. Even dyan guys, maganda yung kanyang protection compare nga po sa ibang smartphone na walang ganyan. Ito pa isang hindi ko inaasahan sa may smartphone na to. Meron po siyang dual speaker, itong si A37 5G. Dahil meron din pong bagong smartphone ngayon. Nasa kulang 25,000 po yung kanyang SRP. Pero grabe guys, nakakagulat. Naka-single speaker lang po siya. Malalaman niyo po yung smartphone yan guys sa mga susunod na video natin. Kaya make sure po nakasubscribe kayo. Baka sakaling balak niyong bilhin yung smartphone na yan. Tingnan po muna natin kung talaga bang sulit siya para po sa may presyo nga po na meron siya ngayon. Isa pang lagi nakikita ko pong tanong nyo sa may comment section is kung meron bang eSIM yung mga smartphone po na nare-review natin. Ito pong si Samsung A37 5G guys. Isa po ito sa pinakamurang smartphone na makukuha natin na supported nga po ng eSIM. Kaya hindi nyo rin po problema yan kung naka-eSIM na po kayo. Ito pa isang maganda kay Samsung guys na nakita ko nga po sa may settings po ng A37 5G. Meron po siyang Samsung Care Plus. Ang ibig po sabihin na to is kung gusto nyo nga po magkaroon ng additional na warranty po yung smartphone natin. Kung sakaling mabasag nyo or mabasa nga po siya ng hindi inaasahan tapos masira po siya. Guys, meron pa rin po tayong libreng repair na makukuha sa kanya sa loob nga po ng 12 months. Pero meron lang po siyang additional na 1.5 po sa buong taon.
Kumbaga, para po tayo nag-apply nga po ng insurance po para sa may smart po natin ng 1.5 lang po sa isang taon. Tapos guys, for example, hindi na po magagawa yung smart po natin dahil sa tindi nga po na naging damage niya. Ang gagawin po ni Samsung is papalitan po ng bago itong smart po natin guys. I think napakagandang offer po nun para lang po sa may 1.5 sa buong isang taon. Grabe ito guys, ang ibig sabihin lang po, kung nabili nyo po ng 12,000 si A37 5G, tapos magre-register nga po kayo ng 1.5. Ibig sabihin magiging 13.5 po yung presyo ng A37 5G. Pero naka-insured na po yung smartphone natin. Still para sa akin, napakamura pa rin po ng presyo niya. Okay din po guys yung ganyang klase nga po ng offer ni Samsung sa may warranty ng smartphone nila. Dahil kung sakaling dudo ka nga po sa may green line issue po ng mga smartphone nila, guys hindi na po kayo mamamroblema. Dahil libre na po yung pagpaparepair para lang po sa may 1.5 nga po sa buong isang taon. Kung sakaling iniisip nyo naman, baka naman malayo po yung service center ng Samsung sa inyo. Guys, hindi rin po problema yan. Si Samsung na po, ang mismong pupunta sa bahay natin. Para po pick upin po guys yung smartphone nga po na ipaparepair natin. Tapos pagkatapos ng i-repair, sila rin po yung magde-deliver po ng smartphone niya sa atin. Pagka nga po tapos na. Ibig sabihin, hindi na po natin kailangan pumunta sa service center po para maabala tayo. Hihintayin nyo lang po sa bahay yung magpipick up at magdi-deliver po ng smartphone natin na pinaayos. Grabe guys, nagmumukha akong promoter sa may smartphone na to sa pag-explain nga po sa inyo ng warranty nga po ng Samsung Care ni Samsung. Pero hindi po guys, hindi po tayo bayad ni Samsung dito. Binili ko po yung smartphone na to at may resibo tayo dyan guys. Yan po talaga guys, ang isang maganda nga po kay Samsung na subok na natin. Dahil kahit after mo mabili yung smartphone nila, hindi pa rin po nila papabayaan nga po yung smartphone natin sa may warranty. Even sa may software po niya, makakatanggap po tayo ng matagal nga po ng software update. Unlike po sa ibang brand na ang mahal na nga po, ang pangit pa ng software saka po ng warranty nila. Dahil meron po akong isang smartphone dito guys. Nagtanong po ako sa may mismong store po nila sa may SM. Guys, ang sagot po nila, wala daw pong warranty yung smartphone nila guys pagka po nabagsak natin at nabasag natin. Pero nakakatuwa lang po, ina-advertise po nila yung smartphone nila na matibay. Pero kung sakaling mabasag mo, wala po siyang warranty. Pero ibahin nyo nga po si Samsung dahil pagka po nasira nyo to at hindi na magagawa, papalitan po ni Samsung itong smartphone nga po na nasira nyo. Balik na po tayo guys sa may review po ng A37 5G. Dito po sa may camera natin, meron siyang 50 megapixel na main camera, 8 megapixel ultra wide, at 5 megapixel po na macro lens, at 12 megapixel na front selfie camera. Itong ilang sample shots natin para sa kulang 15,000 po na presyo niya ngayon, more than enough pa po guys yung camera na makukuha natin. Hindi man siya guys yung pinakamaganda pagdating nga po sa may camera, pero hindi na rin po kayo makukulangan sa kanya dahil mura na nga rin po guys yung kanyang presyo. Lalo't bumawi naman po sa ibang specs na po na maganda rito, tapos pangit po sa iba. Hindi nga lang po katulad si Samsung guys ng ibang smartphone brands nga po na masyadong matingkad po yung mga picture nila. Ito pong si Samsung, more on nakapokus po siya sa color accurate po ng mismong picture natin, na which is para sa akin, mas okay po yun. Tapos sa kanya pong video, is afforded po siya hanggang 4K 30fps sa video. Yan po yung sample natin. At okay din po siya guys para sa akin, maganda naman to pang video. Dito naman guys sa may processor natin, naka Exynos 1485G nga po siya na processor, itong si A37 5G. Maganda po yung naging performance namin sa kanya sa isang oras nga po ng Mobile Legends. Walang naging delay, stable po yung performance natin. Then sa may temperature naman po natin, itong panglagnat guys, nakakuha po kami ng around 44 degrees Celsius sa may temperature ng smartphone na to. Pero nung ginamit ko na po yung pang professional nga po na thermal scanner natin, mas mababa po yung nakuha namin thermal sa kanya. Naging 41.9 na lang po yung naging temperature po ng smartphone na to. Mas naging malamig po yung resulta pagka po itong pang professional po yung gamit natin. Pero dito po sa panglagnat, mas malakas po yung temperature na nakuha natin. Then sa may battery naman po, nabawasan po siya ng 15% sa isang oras. Mula 96%, naging 81% na lang po. Pero mamaya po guys, try po natin i-verify kung alin po ba yung mas accurate po sa dalawang thermal na yan. Kung yung panglagnat ba or kung yung pang professional. Try po natin i-verify mamaya. Dito naman po sa may NTE, nakasagad po yung graphics natin sa may settings niya. Medyo hirap po tayo makakuha ng stable po na performance sa may Exynos nga po na processor. Dahil medyo mababa po yung frame rate na nakuha namin sa kanya. Mas okay guys, kung medyo mababa lang po yung graphics na gagawin natin dito para mas maging smooth po yung magiging gameplay natin. Then sa isang oras na gaming, naging 67% na lang po siya mula 81% kanina. Tapos sa may temperature, 44 po yung nakuha namin sa panglagnat
At 41 naman po yung nakuha namin sa pang-professional. Dito naman po sa may Call of Duty Mobile, maganda po yung performance na nakuha namin sa kanya. Stable siya guys. Mataas po yung graphics niya. Tapos yung naging temperature po niya, medyo mataas din po, na 45 degrees Celsius. Dito nga po sa panglagnat. At sa may pang-professional, is 43 po guys yung nakuha namin. Tapos sa may battery po, mula 67% is naging 49 na lang po yung ating battery. Dito naman po sa may Wuthering Waves, malag po siya guys dito kung isasagad po natin yung kanyang graphics. Expected na po ito guys para sa ganyang klase ng processor. Then sa may battery po niya, mula 49% is naging 26% na lang po siya para po sa isang oras ng naka-mobile data. Tapos sa may temperature natin, is 45 po yung nakuha namin sa panglagnat at 43 po yung naging temperature sa pang-professional. Kaya ibig sabihin po guys, itong battery nga po ng Samsung A37 5G, kaya niyang umabot hanggang 5 hours nga po na non-stop gaming nang hindi nag-overheat ng kulang 50 degrees Celsius. Sadyang kailangan lang po din ibaba yung graphics niya sa mga high demanding games. Guys, kahit naka 5,000 mAh siya battery lang po si Samsung, talagang pinatunayan po niya na kaya po niya makipagsabayan guys sa ibang smartphone nga po na mayroong malaking battery sa kanya na mga nasa higit 6,000 mAh siya battery. Guys, optimization is the key po talaga. Kahit maliit po yung battery natin, is kaya po niya sumabay sa ibang smartphone po na mayroong malaking battery. Ngayon po guys, para po ma-verify natin yung kanyang temperature, kung ano ba yung mas okay nga po sa dalawa na to, is nag-testing po ako ng 3D Mark. Tingnan po natin kung ano po yung mas malapit sa kanya. Dito nga po sa resulta ng dalawang scanner natin. Ito na po guys yung naging resulta nila. Nakakainis lang po. Bakit yata 37 lang po yung nakuha kong temperature sa may mismong 3D Mark? Napakalayo po niya dito po sa may dalawang scanner natin. Kaya sa ngayon po guys, yung naging resulta po ng thermal natin, pwede po natin tingnan guys, kung ano po yung nasa gitnang number nila, yun po muna yung kunin natin. For example, kung 45 po yung pinakamataas, at 40 po yung pinakamababa, tingnan po muna natin, dun po sa gitna nila, na 43 degrees Celsius. Guys, para po sa merong 10,000 na presyo nga po ng smartphone na to ngayon, masyadong maganda po, itong si A37 5G. Pero syempre, mas okay po na rumekta na po tayo sa mataas na storage para hindi po agad mapuno yung storage natin. Sa ilang years nyo nga pong gagamitin yung smartphone na to. Sa mga bibili po dyan guys ng Samsung A57 5G or A37 5G, para po sa inyo guys, sulit ba yung 1.5 pesos po na idadagdag natin para po sa may warranty ng smartphone natin guys? Para nga po sa buong taon. Comment nyo lang po sa may comment section, diyan na lang po din pag-usapan guys. Meron po tayong link ng smartphone yan sa may description natin. At palike na lang po yung video natin kung sakaling nakatulong po sa inyo. Yun lang po. Thanks for watching.